Hello po, magandang gabi po ano. Ang oras natin ay mag-alas 8 na, quarter to 8. Dito po tayo sa Barangay 105, Sony, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Building 24 ng Roma. Yan. Narito po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos sa tahanan ni si Brother Kim, Brother si Sister Kim pala. Sorry, husband and wife. Ano po? Ah, alam niyo po yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Sa buhay natin ngayon, sa ngayon mas maganda po nakapokus tayo rito. Kasi yung mga nangyayari sa ating mundo, nangyayari sa mundo natin, halos kung titignan natin ang Biblia, halos nandun na lahat. So, ibig sabihin, anytime, any moment, maaaring dumating ang Panginoong Yesus. Ang tanong, nakahanda ka na ba, kaibigan? Yun ang tanong eh. Kasi, mayaman, mahirap, ibang kulay, ibang nationality, lahat po tayo pare-pareho lang tayo. Once na dumating ang Panginoong Yesus, lahat tayo. Lahat po tayo. Walang itsapera dito, walang palakasan. Kung sa gobyerno, may palakasan. Pagdating po sa spiritual, pantay-pantay lang tayo. Maging mahirap ka man o maging mayaman ka, meron kang kapansanan, wala kang kapansanan, ano man ang kulay mo. Tandaan niyo po, pagdating sa Diyos, kaya nga ang tawag sa Kanya, Almighty God at saka Righteous God. Nako, yan. Pero bago tayo mag-aaral, tayo muna ay panandaliang manalangin upang ang Diyos mismo ang gagabay sa atin. Sapagkat sa ating buhay na ito, huwag po kayong maniwala kung mayroong nagsasabing guided by Holy Spirit. Yung naalala nyo bang, sige mamaya, okay muna tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito sa pag-aaral ng Ebanghelyo sa dakong ito. Buksan ang mga puso at isip ng bawat isa upang maginabang kami sa iyong turo at aral. Sapagkat ang iyong turo at aral, sabi ng iyong anak na si Jesus, yan ay life giver. Kailangan po namin ang life giver na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Huwag po kayong maniwala kung mayroong mga nasa tungkulin sa gobyerno guided by Holy Spirit. Huwag po kayong magpaligaw. Kasi kapag guided ka ng Holy Spirit, pasinin nyo, Holy Spirit, banal na Espiritu. Sa Diyos yan. Ang Diyos hindi gumagabay sa masama. Ang Diyos gumagabay sa mabuti. Pag sinabi pong mabuti, nasa Biblia po yung mabuti. Okay, tignan natin yung mabuti. Ang gawang mabuti, okay po yan. Wala po tayong pagtatalo dyan. Gumawa kayong mabuti. Bawa, nagugutom yung kapwa nyo, pakanin nyo, mabuti yun. Pero kung Biblia po ang ating titignan, meron po dito nakasulat ayon kay Apostol Pablo sa chapter 7 ng Roma sa 12. Ang kautusan ay banal. Holy, yung banal, holy. Alin? Kautusan. Ano yan? Salita ng Diyos. Tignan natin yung Mateo 4:4. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano ang tao? Hindi lang nabubuhay sa pagkain, yung tinapay, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi araw-araw tayong kumakain. Yun po yung banal.
yung salita ng Diyos. Kasi banal ang Diyos, kaya yung salita niya ay banal. Okay, balikan natin yung Roma 7:12. Ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Oh. Kung Biblia, alin ang mabuti? Yung turo at aral ng Diyos. Yun lang kasimple. Ngayon, sa buhay natin ngayon, tignan nyo po ngayon, tignan nyo ang buhay natin. Sabi nga nila, namumura na ang gera. Lagi naman ganun eh. Lagi naman po may gera. Yun lang problema sa pandemic, gera na nga yun eh. Dami namatay, di ba? Oh. Bagamat in another way. Okay? Ang sabi ni San Pedro, sa unang Pedro, ito po nakalagay. Unang Pedro 1:13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. 14. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at wag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkahunawa. Yung tinutukoy ni Pedro, yung kausap niya mga tao rito, bago sila napangaralan, sila ay wala pa sa tamang pagkahunawa. Ibig sabihin, lipad-lipad pa ang utak. Pero no naturuan na, nagkaroon na silang tamang unawa. 15. Yamang ang Diyos na umirang sa inyo, kita nyo, ang Diyos ay umiirang sa pamamagitan ng kanyang mga apostol na nakatala sa Biblia. At si Pedro ay apostol. Yamang ang Diyos na umiirang sa inyo ay banal, holy. Dapat kayong magpakabanalan naman ang inyong ginagawa. 16. Ayos sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Diyos. So, abang nabubuhay tayo ngayon dito sa mundo, kaibigan, anong gagawin natin? Be holy. Paano tayo mabubuhay sa kabanalan? 1:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun ang magpapabanal po sa atin. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao bawat araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Yun po ngayon ang bumabanal sa isang tao. Kaya yung mga taong banal, sila po ay taong buhay, hindi sila patay. Ang problema, may mga reliyon na yung leader ng kanilang simbahan ginagawang banal kapag patay na. Kapag nakagawas daw siya ng 5 himala. Isipin nyo, mag-aantay ka pa. Meron akong, nung nakaraan lang po, na hindi naman po sa personal, nung si Santo Papa Ratzinger, ang tawag kasi sa kanya, ginawa niyang banal si John Paul II at saka yung si John Paul 23. Matagal na pong patay yung 23 na Santo Papa. Si John Paul naman, ilang taon pa lang po namamatay. Pasin ninyo, pinagsabay na ginawang banal. Isipin niyo po yun. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya sa Biblia po, anong sabi niya ni Pedro? Magpakabanal kayo sa lahat ng pagkakataon. Paano tayo makakapagbanal sa lahat ng pagkakataon? Yung salita ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Yung salita ng Diyos, ano daw po ang tawag ni Pedro, ni Pablo? Banal. Kaya pag ginagawa mo yung salita ng Diyos, ikaw mismo ang gumagawa ng kabanalan mo. Ikaw ang mismo bumabanal sa sarili mo.
Kaya hanggat nandito tayo sa lupa, hindi pa dumarating ang ating Panginoong Yesus, yun nga po, italaga na natin ang buhay natin sa Diyos. Paano? Yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Hindi po pwedeng yung gusto mo lang puro chicha, pero wala ka salita ng Diyos. Saan nagsisimula yan? Ganito kasimple, bago ka matulog, magpasalamat ka sa Diyos. Nakalipas yung maghapon na iningatan ka ng Panginoong Diyos. Ikaw at ang pamilya mo. Sa dami na nangyayaring aksidente sa daan araw-araw, kaibigan. Sa dami na nangyayaring gulo sa lipunan, isa ka sa hindi nakakaranas ng ganyan. Kaya mapapasalamatan mo ang Diyos. Kapag nagsasalita ka sa Diyos, pinasasalamatan mo siya, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan. Nakikipag-ugnayan ka sa Diyos. Then, matulog kayo. Pagkagising nyo sa umaga, bago kayo gumawa, ano man ang gagawin nyo, pasalamat na naman kayo. Anong sabi ni San Pablo? Sa unang Thessalonica chapter 5. Tignan po natin ang nakasulat. Ang sabi ni Pablo ay, magalak kayong lagi. 17. Magtiyaga sa panalangin. Itong panalangin po, magtiyaga kayo. Yung tao walang tiyaga sa panalangin eh. Bakit? Sige nga. Eto, 1 oras kang manalangin at 1 oras kang kumakain. Alin sa dalawa ang gusto mo? Ang manalangin ka na lang, kausapin mo ang Diyos, o ang 1 oras na hindi ka titigil ng kumakain? Tama. Amen. Kaya sabi niya, magtiyaga. Kahit wala naman po sinabing 1 oras ginawa ko lang halimbawa yun. Magtiyaga. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yahon ang hibig ng Diyos. Nakalipas ang maghapon na wala kang naging problema. Hindi ka napahaway, hindi ka na aksidente, umuwi kang payapa sa pamilya mo. Anong sabi ni Pablo? Ipagpasalamat mo sa Diyos yan sa pangalan ni Jesus. Ano yan? Nakakasunod ka ngayon doon sa Roma 7:12. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Salita ng Diyos ay banal. Kanya lang, kumisa ng tao, tinatamad. Ang sabi, magtiyaga ka eh. Bakit pag nanonood kang television, telenovela, probinsyano, Batang Quiapo, bakit nagtatagal ka ng 1 oras? Nakanganga ka. Kuminsan, ayaw mo nang kumain. Gusto mo, manood ka muna. Pagdating sa panalangin, hindi mo magawa. Bakit yung mga programa sa television, gusto mo manood? Kahit nga, nakapanood ka ng 1 pelikula, manonood ka pa ng 1 pelikula. Bakit nakapagtsatsaga ka? Pagdating sa Diyos, utos yun. Pasinin nyo, sabi ni Pablo, unang Thessalonica 5:16. Magalak kayong lagi. 17. Maging matyaga sa panalangin. Hindi ba utos yan? Inuutosan, magtiyaga tayo sa panalangin. 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yahon ang ibig ng Diyos.
Oh, yan palang ibig ng Diyos eh. Lagi tayo magpasalamat sa Kanya. Oh, utos ba yan? Opo. Sino yan? Si Pablo. Huwag niyo sabihin tao lang si Pablo. Oo, tao lang si Pablo, pero tao ng Diyos yan. Kung inutusan ka ni Pablo, sumunod ka. Bakit? Apostol yata yan. Hindi ka mapapasama, kaibigan. Iba naman yung halimbawa, yung ibang aral galing sa sarili nilang aral. Yun ang masama, susundin mo yung aral na galing sa kanila. Pero yung nasa Biblia, tama po yun. Kaya ako lagi kong payo, kung ano yung nakasulat, sundin nyo lang. Oh, nakasulat na nga eh. Ang masakit, meron na ka nakasulat, gumagawa pa kayo ng sarili nyong agenda. Huwag. Kaya po sinulat ito para sa ating ikabubuti. Anong sabi sa Josue? Wala lang, asan yung Biblia kang malaki? Sa Josue kasi, ang sabi sa 1:8, ang sabi ni Josue, araw at gabi basahin mo, bulahin mo ang salita ng Diyos at tuparin mo. Meron ka ba dyan? Meron New Testament? Akin na nga, Pairam. Ito, meron New Testament. Ito. Kanya lang, English lang. Ang sabi sa Josue 1:8, 7, 8. Ito. Study this book of instruction continually. Yan, ibig sabihin tuloy-tuloy. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey. Sunod. Oh, every day. Written in it. Oh. Only then will you prosper and succeed in all your do. Sa Tagalog po, magiging maganda ang yung pamumuhay. Yan. Basahin mo. Pagbulay-bulayan mo. Yan. Kaya tayo po, sa lumang tipan pinag-uutos na yan. Tayong mga tao, paano tayo mabubuhay na may kabanalan? Ang Biblia po ang gabay. Kasi salita ng Diyos yan. Oh. Salita ng Diyos yan. Tingnan natin dun sa 1:17 sa English. Merong yan, corresponding John 17:70. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is his truth. Oh. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun po yung magbabanal sa atin. Ang sabi ni Jesus, nang sinasabi ni Jesus ito, si Jesus ay nananalangin. Sa 1:17. Ito po yung dalangin ni Jesus. Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sino yung pakabanalin mo sila? Yung nabubuhay sa kabanalan, sa salita ng Diyos. Kaya tama po si Pablo. Sundin po natin ang salita ng Diyos na ito'y nagpapabanal. Sa buhay natin ngayon, magpayaman ka? Hindi ko sinabing masama yan. Pero pagdating ng araw, lahat ng anuman ng na-invest mo rito sa mundo, lahat ng ito susunugin ng Diyos. Kaya hanggat nabubuhay tayo, kaibigan,
Lagi po kayong magpasalamat. Yan po ang parahan ng pagpapakabanal. Yung mabuhay ka sa salita ng Diyos. Sapagkat yung magpasalamat tayo sa Diyos, ito pala ay kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos, do it. Gawin natin. Eh, bakit yung mga walang katorya-torya ginagawa natin? Ay, nga sinasabi, manood ka ng telenovela, tsaga mo. Kung minsan nagagalit ka pa, minumura mo pa yung mga karakter. Oh, nakakagawa ka pa ng kasalanan. Lagi niyo po tatandaan yan. Ito, nagbabadya ang iba't ibang problema sa mundo. Digmahan. Puti na napag-iusapan po yung Iran. Walang trabaho ng Iran, kundi makipagdigma lang pala. Oh. Sa atin naman, political crisis. Yung mga katotohanan pinagtatakpan ng kasinungalingan sa pamamagitan ng yung mga nasa katungkulan. Yung mga tinatawag nila vlogger, yung troll. Walang trabaho yan, kundi depende. Ting! Yan, depende dyan. Talansing ng pera. Tatandaan nyo po yan. Sana po, meron kayong natututunan. At saka nyo po i-like, i-share ninyo. Kayong mga na-share, i-share nyo po sa iba. Mas maganda pong i-share nyo tungkol po sa salita ng Diyos. Bakit? Malay ninyo pag meron kayong na-sharean, ito para yung dahan para sa kanila. Nagiging kamay pa kayo ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin sa pagkakataon na ito na kami pong mga tao dapat kami magpakabanal sa lahat ng aming ginagawa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Andito po tayo sa Barangay 105, Sony District 1, Building 24, Tondo, Manila. God bless us all po, no? Bye-bye. So, meron pong tao rito kasama ko, baka sabihin nyo wala. Kasama ko si Brother Archie, kasama ko si Sister Kim. O sige, magsabi ka kayo ng amen? Amen. O wag na po natin silang pipicturean, Nagpapobya na po ako sa picture-picture kasi. Bye-bye.